video is about Cefil Cash. So, pasensya po kasi maririnig niyo yung aso ng kapitbahay. At Nick Clauser, hello Ate Red, may nabalitaan ako sa kapitbahay na maganda daw ang Cefil Cash sa iOS. Pa-review naman po kung legit. Kasi putol ang review na napanood ko na sabi 90 days daw bayaran. Kaso wala siyang review about doon. And take note daw, less 50 pesos lang daw ang amount na maa-approve na ipapaloan din. Sa 90 days daw, 450 yung interest kada buwan. Not sure pa if di naman clear yung review ng kapitbahay. Sige, sisilipin ko. Tingnan natin kung parehas kaming nagsasabi ng kapitbahay mo. Salamat kung ma-review nyo po siya ng complete. I will do my best. And also, meron din tayo dito kay Roland Dog. 1861, you deserve it. Review about Cefil Cash. Cefil Cash is another loan platform na ngayon ko lang siya na-notice. Ngayon nyo lang siya na-notice. Is a loan app na mada-download lang po sa Play Store. And itong si Cefil Cash, sabi niya, maximum loanable amount daw is 30,000 pesos kung dun sa screenshots niya sa iOS. Pagkatapos ko pag-download, nung nabuksan ko siya, paglagay ko ng phone number ko, 9,900 kaagad. So, malaman kung bababa ba yan or mag-change ba yan kasi nilagay ko unemployed. Bongga siya kasi dito sa iOS, meron po siyang 4.2 stars. Pero, yung nagbigay sa kanya ng 5 stars, sabi, this is a scam daw. Ano ba yan? The reviews provided on this app are all untrue. The app is a scam. I tried applying just to check if the app is legit. It's not. Display ko rin yung lahat na nagbigay sa kanya ng critical reviews. At parang pare-pareho sila sinasabi. Hindi raw siya nang a-approve. Ayun, nonsense daw yung app. Parang nangunguha lang information. Wala po siya dun sa list of recorded online lending platform sa SEC. But hopefully, safe siya dahil andun siya sa iOS. Balita ko ha, itong si App Store, mas strict daw to kaysa sa kay Google Play. Pero balita ko lang yan. Hindi ka naman talaga mag-i-expect dito na kaagad pwede kang mag 30,000k na loan, diba? Pero pagbukas ko ng app, pagkatapos ko siyang i-download, 9,900 ka agad. Hindi ko nang apply, humingi po siya ng phone number. Tapos i-click mo yung get code para makuha mo yung 6-digit na code na yan. Pag-click mo na 6-digit na code, then ayun, magpupunta ka na sa application process. By the way, bago tayo mag-continue pala guys, this video is not sponsored and it's based on the things that I've observed nung ako ay nag-a-apply dito kay Cefil Cash because yun nga, din-download ko yung app niya sa App Store, diba? Kaya wag nyo munang i-download unless you've seen all the screenshots. Before we also continue, ito pala yung mga IDs na tinatanggap niya. UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driving License, Postal ID, Voters ID, tsaka Health Card. I think yung health card dito, yung tinutukoy niya ay yung PhilHealth. So, start siya sa address and then sa, yun, nilalagay mo yung province of residence, city, residential address, postal code, educational level, marital status, and number of children. And then click continue. Pagkatapos, tatanong niya rin sa'yo kung ano ba yung tinitirhan mo, kung rental property ba yan, o living with parents, or do you own the house that you're living in. I-click mo lang yung continue. Pagkatapos, hihingi po siya ng work information. So, meron po siyang drop down. Piliin lang kung ano yung answer na nag-apply sa'yo, pero sa akin, gusto ko sa'yo malaman if mag-a-approve siya kung housewife, kung unemployed yung ilalagay mo. So, kahit na sinabi mong unemployed, itatanong niya pa rin how long you've been working here. May drop down din siya. Piliin lang yung parang kumbaga yung bracket kung saan apply sa salary mo. Kung saan malapit dun yung salary mo. And then, 3 contact reference lang yung hihingin niya pero kukunin mo dun sa phone book mo. So, tapos mo ilagay yung 3 contacts. Meron din sa baba na ilagay mo rin daw yung email mo saka ka mag-click ng continue. So, meron siyang credit check. Self-assessment. Kumbaga, kung meron ka pa daw overdue, maximum overdue days. So, syempre, sinagot ko no loan. Charot. Next, hihingi na siya ng picture ng ID. Pero bago ka mag-picture ng ID, then pipiliin mo muna yung ID na gagamitin mo. Pinakita ko na kanina kung ano mo yung IDs, mga acceptable. And then pipicturean mo yung front lang ng ID. Pagkatapos mo mag-picture, siya na yung magka-capture ng details na nasa ID mo. Make sure mo na lang na tama yung na-capture niyang information. At saka yun, i-click mo yung continue. Pati gender, malalaman niya na rin pagkatapos mong picturean yung ID mo. Bago ka pala makapag-picture ng ID mo, hingi po siya ng permission na ma-access or magamit yung camera mo.
So, pagkatapos ng ID, tapos ma-check mo na lahat ng information mo ay tama, yung na-capture niya bale, then click mo na lang yung continue. At hihingin niya kung saan mo gustong ipadala yung pera. Pwedeng bank, pwede ring e-wallet. So, yung e-wallet, GCash, Paymaya, pwede. Lagay mo lang details, make sure that it's accurate. Of course, it's the #1 rule. Make sure that all information is accurate, diba? Kasi baka mapunta sa ibang tao yung loan, mas malaki yung problema natin ito. Huwag ka mag-expect na 30,000 yung matatanggap mo. Huwag ka rin mag-expect na 9,900. Kahit na yun yung nakalagay sa dashboard, pagbukas mo ng app. Kasi, yun, based siguro sa information na na-provide ko, especially yung sinabi ko na unemployed, then, naging yung 9,900, naging 5,000 na lang. Kung nang apply now, so lalabas po yung mga numbers na dapat ay ina-analyze or tinitingnan mo bago mo i-claim yung loan. For example, dito sa 5,000, so tulad ng sinabi ng kapitbahay, 50 pesos lang yung ikakaltas niya sa 5,000 na malulon. Kasi yung 50 pesos na yun yung service fee. Yung interest niya naman is 405. Mukhang long term siya. This is the part where I remind you again, I'm sure ilang beses nyo na itong narinig sa akin na huwag tayong basta-bastang gumamit or mag-download ng app without checking out muna kung ano ba yung mangyayari kapag tayo nag-a-apply dito doon sa kanyang privacy policy that you can also access and go back to anytime kapag meron na kayong app. Makikita mo doon sa number 9, consent and authorization, na upon installing the Cephel app, you agree to the stipulations of the privacy policy, grant Cephel Cash the right to gather, utilize, or handle your information which might encompass personal data, sensitive personal details, or confidential data as classified by relevant laws. Attest that all information shared with and to be shared with Cephel Cash is accurate to your best awareness. Empower Cephel Cash to confirm the veracity of the data you furnish and recognize that in order to fulfill its legal responsibilities, Cephel Cash might need to reveal your information to entities like Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council, and credit reporting agencies and other regulatory authorities. Ganyan daw niya i-handle yung information mo, which usually mga apps ganun naman talaga yung sinasabi. But since hindi ko to nakita dun sa SEC na list of online lending, recorded online lending platforms, I would avoid such app. Pero nasa inyo yan kung i-download nyo pa rin siya o hindi. And also, bago nyo i-take yung loan, also take note na dun sa baba, meron po siyang link sa kanyang loan agreement where you can further read about where you can further learn about what to expect from the Cephel Cash. For example, meron siyang sample computation. Kaya naman pala 50 pesos lang yung ikakaltas niyang service fee sa 5,000 dahil yung service fee niya is 1% of your loan. Tatanggap mo is 4,950. Now, if kung ilo-loan mo naman is 15,000 pesos, yung magiging service fee niya or yung ikakaltas is 150 because 150 is 1% of 15,000 pesos. Okay, so 15,000 pesos na loan, yung kailangan mong bayaran is 5,000 plus the interest. So, 3 payments po siya. Kaya 90 days kasi 3 payments. So, every month ka magbabayad. 5,405 yung babayaran mo every 30 days or every month. Total na mababayaran mo is 16,215. Pwede ko lang i-loan is a maximum of 5,000 based po dun sa information na sinabit ko sa kanya. Take note na yung binigay ko is unemployed. Pero guys, marami kasing nagsasabi na auto-reject siya. And also, take note din na wala po siyang link para ma-delete yung account. Kaya I really hope tinapos yung video na to. Proceed at your own risk, but at least alam nyo kung ano yung mga things na mangyayari kapag nasa cellphone nyo na yung app na to. Hindi ako na-approve sa loan app na to. Bakit? Okay lang kasi it's always my rule na ayoko sa mga apps na hindi po siya nakalista doon sa list of recorded online lending platforms sa website ni SEC. And meron din tayong parang red flag kasi isa sa mga kinoment doon na kahit na sinasabi niyang 5,000 yung inapprove, pero ang kalalabasan ay pag na-approve siya, actually mas bababa do yung amount na inapprove at mukhang meron siyang kinakaltas. Careful na lang guys. So, yun, hanggang dito na lang kasi hindi po ako na-approve. If meron kayo ipapasilip ng mga app, please put it in the comment section below and I'll see you on my next vlog.